Narating ko ang paanan ng natutulog na bulkan. Ang hangin dito ay iba. May amoy asupre na humahalo sa halimuyak na mga hindi pamilyar na bulaklak at nabubulok na halaman. Ang mga puno ay mistulang mga kalansay na baluktot. Ang ilan ay sunugang balat, saksi sa mga nagdaang pag-aalburuto ng bundok. Tahimik ang paligid, ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito'y katahimikan na may nagmamasid, na may naghihintay. Nararamdaman ko ang enerhiya ng lugar na ito. Sinauna, makapangyarihan at mapanganib. Ang yanggaw sa loob ko ay tila ba nagiging mas alerto, mas agresibo. Hindi ko mawari kung ito'y dahil sa takot o dahil naaakit ito sa kapangyarihan ng bulkan. Sa mga unang araw ng panakyat ko, nakakita ako ng mga senyales. Isang pira-pirasong tela na kapareho ng suot ni Lolo Ben na sumabit sa sanga. At sa kabilang dako, mga naglalakihang bakas na malalim ang pagkabaon sa lupa na alam kong hindi galing sa mga ngaso. Dalawa ang aninong sumusunod sa akin. Ang gubat sa paligid ng bulkan ay tahanan ng mga nilalang na ngayon ko lang nakita. Mga ibong may makukulay na balahibo, ngunit may matatalas na tingin na parang agila. Mga insektong mas malalaki kaysa karaniwan na may kakaibang pattern sa likod. At minsan sa gabi, nakakarinig ako ng mga huni at sigaw na hindi ko matukoy kung sa hayop o sa ano. Isang gabi, habang naghahanap ako ng masisilungan, nakita ko ang isang kumpol ng mga halaman na kumikinang sa dilim. Naglalabas ng malamlam na liwanag na asul. Nang lalapitan ko sana, may mabilis na aninong dumaan sa gilid ko. Maliit, mabalahibo, at may maraming mata na pula. Mabilis itong nawala sa mga halaman. Natuto akong maging mas maingat. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga mahihina ang loob, tao man o katulad ko. Bawat anino ay posibleng panganib, bawat tunog ay posibleng babala. Ang yanggaw sa loob ko ay tila nasisiyahan sa panganib. Nag-uudyok sa aking harapin ang mga ito. Habang pataas ako ng pataas, lalong nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya ng bulkan. May mga lugar na mainit ang lupa kahit hindi direktang tinatamaan ng araw. May mga batis na umaagos na may kulay kalawang ang tubig at amoy asupre. Ang yanggaw sa loob ko ay nagiging mas buhay. Ang mga abilidad ko, bilis, lakas, pandama, ay tila lalong tumatalas dito. Ngunit kasabay nito, ang kontrol ko ay lalong humihirap. Ang gutom ay mas madalas at mas matindi. Ang mga bulong ni Tia Elena ay mas malinaw. Tila ba mas malakas ang signal niya dito? Malapit ka na, Marco. Nararamdaman mo ba ang kapangyarihan? Pwede itong maging sa iyo kung susundin mo lang ako. Pilit kong iwinawaksi ang kanyang boses, pero mahirap kapag ang mismong hangin sa paligid ay tila bumubulong ng mga sinaunang lihim at kapangyarihan. Ayon sa mga naririnig kong kwento sa kapatagan, may ermitanyong nakatira sa isang kuweba sa gilid ng bulkan. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, natagpuan ko ito, isang bunganga ng kuweba na natatakpan ng mga baging at halaman, halos hindi mapapansin kung hindi mo alam. May kaunting usok na lumalabas mula sa loob, amoy pinakuluang ugat at dahon. Nag-aalangan akong pumasok, pero kailangan ko ng impormasyon. Dahan-dahan akong pumasok sa madilim na kuweba. Sa loob, maliwanag dahil sa isang maliit na apoy sa gitna. Nakaupo sa tabi nito ang isang matandang lalaki. Napakapayat, ang balat ay kulubot na parang balat ng puno. Ang buhok at balbas ay puting-puti at napakahaba. Naapikit siya, tila nagmemeditasyon. Hindi siya gumalaw nang pumasok ako. Tumayo lang ako doon, hindi alam ang sasabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, dumilat siya. Ang mga mata niya, sa kabila ng kanyang edad, ay matalim
at tila nakikita ang kaibuturan ko. Ano ang kailangan ng isang halimaw sa aking tahanan? Tanong niya. Ang boses ay mahina ngunit may bigat. Natigilan ako. Alam niya, hindi ako nakapagsalita agad. Huwag kang mag-alala, dagdag ng matanda na nagpakilalang si Mang Isko. Marami ng nilalang ang napadpad dito sa loob ng mahabang panahon. Ang bundok na ito ay may sariling buhay at pang-akit sa mga katulad mo at sa mga humahabol sa inyo. Tinitigan niya ako. Nakikita ko ang dalawang anino sa likod mo. Ang isa'y may dalang bakal at dasal. Ang isa pa'y mas madilim, mas gutom. Inilahad ko ang aking pakay, ang paghahanap sa baging na apoy, ang pag-asang makalaya sa sumpa. Tumango si Mang Isko. Ang baging na apoy, oo, totoo iyon. Ngunit hindi ito gamot na basta nalang iinumin, iho. Aliwanag niya. Ang baging ay hindi nag-aalis ng sumpa, bagkus ay nagbibigay ng pansamantalang init o lakas sa kaluluwa ng tao para labanan ang lamig ng sumpa mula sa loob. Ngunit mapanganib ito. Kung hindi kakayanin ng katawan at espiritu, maaring masunog ka nito mula sa loob. At ang dalisay na luha na kailangan mo para sa tunay na paghilom, dagdag niya, iyon ay mas mahirap hanapin kaysa sa kahit anong halaman. Ang dalisay na luha, paliwanag ni Mang Isko habang nakatitig sa apoy, ay hindi lang basta luha ng kalungkutan o pagsisisi. Ito ang luha na nagmumula sa sakripisyo, sa pag-ibig na walang kapalit o sa pagpapatawad na bukal sa puso. Maaaring luha mo para sa iba o luha ng iba para sa iyo. Bigla kong naalala sina nanay at tatay. Ang kanilang mga luha nang ako'y umalis. Dalisay ba iyon? O luha ng takot at bighati? Mahirap itong hanapin. Pagpapatuloy niya, di mo ito mapipilit. Darating ito kung karapat-dapat ka. Nagbigay siya ng mga direksyon patungo sa isang lugar sa itaas ng bundok kung saan sinasabing tumutubo ang baging na apoy. Isang lugar na mapanganib at binabantayan daw ng mga espiritu ng bulkan. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng babala. Mag-ingat ka, iho. Ang madilim na anino sa likod mo ay papalapit na at ang kapangyarihan ng baging, maaari ka nitong iligtas o tuluyan kang kainin. Iniwan ko ang kuweba ni Mang Isko na may panibagong pag-asa at mas matinding kaba. Sinundan ko ang kanyang mga tagubilin, umaakyat sa mas mapanganib na bahagi ng bulkan. Isang gabi, habang tumatawid ako sa isang batuhan na naliliwanagan ng bilog na buwan, naramdaman ko ito. Ang papalapit na panganib. Mula sa mga anino, lumabas ito. Ang madilim na anino na sumusunod sa akin. Hindi ito tao. Hindi rin ito ordinaryong hayop. Ito'y isang nilalang na baluktot ang katawan, mahahaba ang mga braso na may matutulis na kuko. Ang mukha ay tila pinaghalong paniki at aso at ang mga matay nagliliyab sa galit. Umungol ito, isang tunog na nagpatindig ng lahat ng balahibo ko. Ito marahil ang alagad ni Tia Elena o isa pang uri ng aswang na nagbabantay sa teritoryong ito. Walang salita. Sumugod ito sa akin. Ang sumunod ay isang brutal na labanan. Ang nilalang ay hindi kapanipaniwalang malakas at mabilis. Ang mga kuko nito'y pumupunit sa hangin at sa mga batong tinatamaan. Ginamit ko ang lahat ng aking natutunang abilidad. Ang bilis, ang lakas, ang pandama. Umiilag ako sa mga atake niya. Sinusubukang gumanti gamit ang aking sariling mga kuko at pangil na hindi ko na pinipigilang lumabas. Nagpalitan kami ng mga dagok at kalmot. Naramdaman ko ang sakit ng dumaplis ang puko niya sa aking tagiliran. Ngunit naramdaman ko rin ang init ng sarili kong dugo na tila nagpapalakas pa sa akin. Sa gitna ng laban, naalala ko ang sinabi ni Mang Isko tungkol sa paggamit ng kalikasan. Ginamit ko ang paligid.
Itinulak ko siya papunta sa matutulis na bato. Ginamit ko ang aking bilis para umikot at atakihin siya mula sa likod. Sa huli, sa isang desperadong galaw, nagawa kong ibaon ang aking mga kuko sa kanyang leeg. Umungol ito ng malakas bago bumagsak sa lupa, wala ng buhay, at unti-unting natunaw na parang itim na putik. Hingal kabayo ako, duguan at pagod na pagod. Ang katawan ng nilalang ay mabilis na nawala, nag-iwan lang ng itim na mantsa sa batuhan. Ngunit bago pa ako makahinga ng maluwag, narinig ko ang isang pamilyar na tunog, ang kalansing ng metal at ang dahan-dahang mga yapak sa batuhan. Mula sa gilid ng liwanag ng buwan, lumitaw si Lolo Ben. Nakita niya ang lahat. Ang paglaban ko, ang anyo kong hindi ganap na tao, ang pagkatunaw ng kalaban ko, nakatutok sa akin ang kanyang lumang rifle. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko hindi lang ang determinasyon ng isang mangangaso, kundi pati ang pagtataka, at marahil kaunting awa. Ano ang klasikang nilalang? Tanong niya. Ang boses ay nangingingig bahagya. Itinaas ko ang aking mga kamay, duguan at may mga puko pa rin. Hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagpapakita na hindi ko siya aatakihin sa ngayon. Hindi ko rin alam, Lolo. Sagot ko, ang boses ko'y magaspang. Pero hindi ko kayo sasaktan. Tinitigan ako ni Lolo Ben ng matagal. Nakita niya siguro ang pagod at ang natitirang humanidad sa mga mata ko sa kabila ng pulang kislap. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang rifle. Ang nilalang na yon, matagal na yung nanggugulo dito. Marami nang nawala dahil dyan. Pero ikaw, iba ka. Naglakas loob akong magtanong. Hinahanap ko po ang baging na apoy. Sabi ni Mang Isko. Naputol ang sasabihin ko nang tumango si Lolo Ben. Kilala ko si Isko at alam ko ang tungkol sa baging. Papanganib ang daan papunta noon. Nag-alok siya ng isang hindi inaasahang bagay. Samahan kita. Hindi dahil nagtitiwala ako sa iyo, kundi dahil gusto kong makita kung ano talaga ang baging na apoy at kung ano ang gagawin mo dito. At para masigurong wala ka ng ibang gagawing masama. Isang alyansang hindi ka panipaniwala, isang mangangaso, at ang kanyang dapat sanang biktima magkasama sa isang mapanganib na paglalakbay. Inahak namin ni Lolo Ben ang daan na itinuro ni Mang Isko. Ito'y isang makipot na landas paakyat sa gilid ng bulkan. Dumadaan sa mga lugar na may mga siwang sa lupa kung saan umuusok ang init mula sa ilalim. Ang amoy ng asupre ay mas matindi dito. May mga tuyong puno na tila nasunog at ang mga bato ay mainit sa pagdampi. Kailangan naming maging maingat sa bawat hakbang. Si Lolo Ben, sa kabila ng edad, ay sanay sa ganitong lugar. Itinuturo sa akin ang mga dapat iwasan. Habang naglalakbay kami, nagkwekwento siya tungkol sa mga nilalang na pinaniniwalaang nagbabantay sa lugar, mga umalagad o mga espiritu ng kalikasan na hindi gusto ng dayuhan. Nararamdaman ko ang kanilang presensya. Mga anino sa gilid ng paningin, mga bulong sa hangin na hindi maintindihan. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ang bawat kilos namin. Ang yanggaw sa loob ko ay balisa. Tila ayaw nito sa lugar na ito. Pagkatapos ng ilang oras na pag-akyat sa mapanganib na landas, narating namin ang isang maliit na patag na lugar, isang uri ng uka sa gilid ng bundok. At doon, sa gitna, namumukod tangi ito, isang malaking baging na gumagapang sa mga bato. Ang mga dahon nito'y kulay matingkad na berde na may mga ugat na kulay ginto, at ang mga bulaklak nito
kumikinang na parang maliliit na apoy, naglalabas ng mahinang init at liwanag. Ito na marahil ang baging na apoy. Napakaganda nito, ngunit may kakaibang enerhiya na nagmumula dito. Isang enerhiya na parehong nakakaakit at nakakatakot. Ito na nga, bulong ni Lolo Ben, namamangha rin. Ngunit napansin ko ang isang bagay. Sa paligid ng baging, ang lupa ay tuyot at walang ibang tumutubong halaman na para bang sinisipsip nito ang lahat ng buhay sa paligid. At sa pinakagitna ng pagkakapulupot ng baging, may isang bagay na kumikinang, hindi bulaklak, kundi tila isang malaking, ulang kristal na tumitibok na may sariling liwanag. Paano ito kukunin? Tanong ko kay Lolo Ben. Umiling siya. Hindi ko alam. Sabi ng mga matatanda, ang baging mismo ang pumipili kung sino ang karapat-dapat. Dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako, lalong umiinit ang hangin at nararamdaman ko ang pagtutol ng yanggaw sa loob ko. Ayaw nitong mapalapit sa baging. Nang akmang hahawakan ko na ang isang sanga, biglang gumalaw ang mga baging. Mabilis itong pumulupot sa braso ko. Ang mga bulaklak na parang apoy ay dumikit sa aking balat. Naramdaman ko ang matinding init, hindi paso, kundi parang enerhiyang pumapasok sa akin. Nilalabanan ang lamig ng sumpa. Kasabay nito, narinig ko ang sigaw ng yanggaw sa isip ko. Isang sigaw ng sakit at galit. Ngunit ang baging ay hindi bumibitaw. Tila sinusubo nito ang aking lakas, ang aking determinasyon. Kailangan kong mapaglabanan ang sakit at ang pagtutol ng halimaw sa loob ko. Pinilit kong labanan ang sakit at ang yanggaw. Itinoon ko ang aking isip sa pag-asang dala ng baging. Dahan-dahan, ang pagpulupot ng baging ay lumuwag at ang matinding init ay naging banayad na lamang. Ngunit hindi pa tapos. Ang pulang kristal sa gitna ng baging ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, naglalabas ng mas matinding liwanag. Lumapit ako dito. Nang hahawakan ko na sana, isang imahe ang pumasok sa isip ko. Ang mukha ni Tia Elena. Ngunginisi. Huwag mong hawakan yan, Marco. Masusunog ka. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng tunay na kapangyarihan. Tukso niya. Kasabay nito, narinig ko ang boses ni Mang Isko. Ang puso ng baging, sumasalamin sa puso mo. Piliin mo ng tama. Tumingin ako sa kristal. Nakita ko ang refleksyon ko. Hindi ang halimaw, kundi si Marco, ang taong gusto kong ibalik. Buong tapang kong hinawakan ang kristal. Pagkahawak ko sa kristal, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa akin. Naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya. Mainit dalisay, ngunit may kasamang sakit. Narinig ko ang huling desperadong sigaw ng yanggaw sa aking isipan. Bago ito tila humina, napatahimik, ngunit hindi nawala. Nang mawala ng liwanag, hawak ko ang isang maliit na piraso ng baging na may ilang dahon at isang bulaklak na kumikinang pa rin. At ang kristal ay wala na. Ang pakiramdam sa katawan ko ay iba. Hindi ako normal. Ramdam ko pa rin ang presensya ng yanggaw. Pero hindi na ito kasing lakas. Hindi na ito kasing mapilit. May kontrol na ulit ako kahit papaano. Tumingin sa akin si Lolo Ben, naghihintay. Bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko ang isang pamilyar na malamig na hangin at narinig ko ang tawa ni Tia Elena sa hangin. Mas malakas at mas malapit na ngayon. Magaling, Marco. Napahina mo siya. Ngayon, mas madali ka ng kontrolin. Hawak ko ang baging na apoy, pero ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula at ang tanong tungkol sa dalisay na luha ay nananatiling walang kasagutan.